Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Nakapiling po at kasama po ng palatuntunang ating alamin sa araw na ito. At sana po nasa mabuti pong kalagayan ang lahat ng ating pong mga kababayan. Okay. Ang ating alamin po kabayan, for your information, ay nasa YouTube. Para dun sa mga bubukas lamang po ng internet at sa palatuntunang ating alamin yung mga bagito pa. Nasa YouTube po tayo at nasa Facebook Live kabayan. At kung interesado po kayo sa mga technology transfer, makukuha po ninyo sa YouTube. You can access it kabayan. Go to YouTube, mapapanood po ninyo ng libre at sa tuwi-tuwi na makakakuha po kayo ng ideya tungkol po sa agriculture and fishery projects kabayan. Okay? At yan po kabayan ko ay para po sa panugo natin sa mga kababayan po nating naghahanap ng mga makukuhang mga proyekto pang negosyo kabayan. Maliit man at malaki kabayan po. Ngayon sa mga panahon nito na walang humpay po ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin kabayan, kailangan natin ng mga bagay na ito. Alam niyo yung mga presyo po ng langis, ng pagkain, at mga bagay na sa kalit-litang produkto po sa mga palengke, tuloy-tuloy po ang pagtaas kabayan. Kaya kailangan po natin yung mga bagay na may kaugnayan po sa ating mga pansariling gamit na gagawin po natin. Alam po ninyo, kabayan ko, nababanggit po ito, meron palang may balita tayong nakuha. Ang Meralco magtataas daw ng singil sa kuryente. Girap na girap ang mga Pilipino kabayan. Importante yan, kuryente, tubig, pagkain, kabayan po, gamot, pangunahing mga bilihin po ng mga kababayan po natin. Pero ang dapat unahin ng ating gobyerno kabayan ay pagkain. Unang-una, yung problema natin sa bigas. Siyempre, bigas kabayan, mais, bigas para po sa lahat. Alam po ninyo, nung mga panahong nauna kabayan, nagkaroon po ng problema ng bigas sa ibang bansa. Nagkaroon ng tagutong famine. Nagkagulo-gulo po sila roon. Siyempre, problema po yung pagkain. Kaya ang dapat unahin po ng ating gobyerno ay itong ating mga pangunahing pangangailangan na kagaya po ng bigas kabayan. Okay, napag-uusapan po ang mga proyekto at saka yung mga bagay na kinakain po ng mga tao kabayan. Alam nyo, may nag-suggest na isang kababayan po natin na basa ko nga rin po na sinasuggest niya kamote pamalitan po. Okay ang kabayan, kamote po. Alam nyo, ang kamote kabayan, kung talagang tutusin, there are two kinds of potato kabayan. Alam nyo yung potato pala, ang scientific name niya, kaya doon pala nakuha yan, batatas kabayan. B-A-T-A-T-A, batatas kabayan ko. Kaya patatas po sa atin. Naging savior po ito sa ibang bansa. Gaya po sa Europa noong First and Second World War, ang patatas po kanilang ginamit. At sa Pilipinas, kamote naman. Dahil sa kapos sa pagkain ng ating bansa. Okay. Ang kamote kabayan, dinala po ng mga Kastila sa Pilipinas nang dumating sa bansa ang mga nananakop na ito. At nung nandito na ang kamote, nakita po ng isang Chinese merchant at kumuha po siya ng sample ng bagging, dinala po sa China. At ito po ay kanilang itinanim at naging isa sa mga pangunahing pagkain po sa China ang kamote. Alam niyo ang kamote kabayan, nagtataglay po ito ng napakaraming sustansya, vitamins and minerals kabayan na kailangan po ng ating katawan. Well, that's another story kabayan po na ating pag-uusapan. At yan po ay nagkaroon ng importansya sa maraming bansa, patatas at saka ang kamote. Sinabi ko nga, nung kakapusan po ng mga pagkain at tulad po ng bigas at mais, ang naging kapalit po ay ang mga produktong ating pong mga binabagi. How to plant kamote kabayan, mamayang kaunti. Pag-uukulan po natin ng pansin ito. Alam nyo, nung maliit pa ako sa Barangay Salakot sa San Miguel, Bulacan, dahil kulang po sa bigas ng mga taga roon, nung mga panahon po nung nandito ang nananakop ng mga Japanese kabayan, ang naging tagapagligtas ay kamote kabayan. Iniihaw na kamote, nilagang kamote, ginayat at pinatay yung kamote, tapos lutong parang sinaing, at ang ulam, alam po ba ninyo, talbos ng kamote kabayan. At yun nga naging
pasaring po ng mga bagulang at lola at lolo po natin. Kapag ikaw ay nagpapapalya sa iyong pag-aaral, nangangamote ka na naman. Ayan. Kamote ka kapag galit sa iyo ang mga nanay at tatay noon. At yan po ay isang bagay na napagdaanan po ng inyong lingkod, kabayan. Okay, kabayan ko, sapagkat napag-uusapan to, sa mga darating na pagtatagal ng ating programa, pag-uukulan po natin ng pansin ang mga bagay nito sapagkat kagaya po ng sinabi ng isang Ginoo sa internet, kabayan, ito po ay maaaring maging tagapagligtas po natin, kabayan ko. At mahirap man o mayaman, kapag kulang po sa pagkain, talagang magkakaroon po ng problema. Lalong-lalo na ang mga mahihirap po nating mga kababayan. Swerte lamang yung mga mayayaman po natin. Ano po? Meron silang panggastos. Kung magkakaroon ng kahirapan dito, pwede silang pumunta sa ibang bansa. Ang matitira dito, yung mga mahihirap. Tulad po natin na gumagabay lamang po sa kung ano ang ating makukuha panapanahon sa ating buhay dito po sa ating bansa. Okay, kabayan, para po doon sa mga nagtatanong at nagbibigay po ng mga ideya, nais kong ibalik sa inyo yung paraan po ng pagtatanim ng kamote, kabayan. Alam nyo, ang kamote, patatas, halos iisa po yan, at saka yung mga tinatawag nilang yam. Sa Amerika, ang tawag nila sa kamote at sa patatas, yam. Pero mali daw po ito. It was not supposed to be that way, sabi nga po ng mga dalubhasa, sapagkat ang kamote, ang sweet potato at saka ang patatas, potato, kabayan, ay naiiba po sa yam. Pero ang pagtatanim ay iisang bagay lamang. Ang ginagamit po, kabayan, kung hindi man mga baging, nakagaya po ng ginawa ng isang Chinese, nang siya po ay umuwi sa China noong unang mga panahon, naitanim po nila yung baging na yon at naparami po nila, and now one of the main crops po sa China ay ang kamote, kabayan, at nakatutugon sa pangangailangan ng kanilang lumalaking populasyon. Okay, at ito po, kabayan ko, ay ating pong pinagukulan ng pansin at sapagkat sa ating programa marami pong nagtatanong, ibibigay po natin ang isang paraan ng pagtatanim, yung roots, yung pinakalamang ugat. Pwede po ninyong itanim ito. At pag-uugatin lamang po ninyo, pauusbungin, pwede nang itanim. O kaya ang baging po nito na pwede po ninyong itanim ng diretso sa lupa at yan po ay magkakatalbos, tuloy-tuloy na po yan, kabayan ko. Okay, narito po ang isang paraan ng pagtatanim ng kamote, patatas at ng yam. At ang ginamit po nating sample ay ube, kabayan, para po sa mga nag-home gardening at sa mga kababayan po nating naghahanap ng mga pamalit sa mga pagkain tulad po ng bigas. Panoorin po ninyo, kabayan po. Kabayan, tulad ng ating nabanggit sa mga nakalipas, hindi sagabal sa atin ang kawalan ng malaking lupaing sakahan upang tayo ay makalahok sa produksyon ng pagkain, pansarili man o pangmalakihan. Kahit na ang naninirahan sa kalunsuran ay maaaring magtanim ng mga halaman, mag-alaga ng mga isda, ng hayop at marami pang iba. Tulad halimbawa sa paghahalaman, napatunayan na ang ilan nating mga kababayan sa ating palatuntunang ating alamin na pwedeng magtanim ng iba't ibang uri ng gulay o halaman sa sariling bakuran, kahit na sa bubong pa rin ng bahay. Ito'y patunay ng mga nakaugnay ng ating alamin na ating tinawag na urban gardening. Kahit na ang mga paaralan ay hinihikayat na muling bumalik sa paghahalaman, pag-aalaga ng hayop at isda. May kaugnayan dito, kabayan, muling nahiling ng ilan nating kababayan sa ilang bayan at lungsod, kabilang na ang San Pablo sa Laguna, na muli nating ipakita ang pagtatanim ng halamang ube o kaya'y gabi sa pamamagitan ng sako. Ube in sacks, kabayan, na nauna nating ipinakita sa tulong ng mga kababayan natin sa Barangay San Marcos sa San Pablo. Kung kaya't narito ang paraan ng pagtatanim ng ube sa sako. May kita, kabayan, hindi mahirap gawin at hindi mangangailangan ng lupaing malawak. Sako lang, ubing pananim, tiyaga, at may proyekto na ang magtatanim.
Ube sa Sako, Kabayan. Balik tanaw ng palatuntunang ating alamin. Noong unang panahon ng pagtatanim ay hinuhukay yung lupa. Okay. Pagkatapos hukayin ng malalim, saka ilalagay yung punla. Medyo pag hinarvest mo yan, medyo mahirap ang pag-harvest. Pagkatapos matigas pa rin yung ilalim. So ngayong makabagong pamamaraan ay iba na. Ilalagay na siya sa sako. Sako ah. Sa Sako po. Itong paglalagay na, alam mo nung pinag-uusapan natin to, wala akong ideya pa kung bakit ilalagay sa sako. Ano po ang rason ninyo para bakit natin dapat ilagay sa sako? Ang unang katwiran ay yung lupa na nilagay sa sako ay very loose. Madali siyang tubuan ng ube at madali siyang i-harvest. Pangalawa, may lalagay mo ang lahat ng nutrients na gusto mo. May lagay mo ang compost, may lagay mong dust na mayroong growth hormones at saka iba pang mga materials na organiko na pwede mo itambak doon sa sako. At bago natin umpisahan ito ni Telma, nasisiguro ba natin na magtatagumpay tayo rin sa gagawin natin to? Ginawa na po ang technology ito ng mga kabataan, 4-H Club ng San Marcos. At magtagumpay naman sila sa kanilang ginawa. At suring ilan yung pinaka-average na Harvest po. 7 kilos po. Aha. 7 kilos sa lahat ng sako? Hindi. Sa bawat isang sako? Sa bawat. Per sack. Magkano isang kilo? Noon ay mura pa lang ho 12 pesos lang per May 100 kilo. piso na tayo mahigit. Ano? Okay, diretso po tayo rito. At itong napatunayan mong teknolohiya, subok na ito, no boss? Mga ilan sako ang ang inumpisahan ninyo? mayroong 50 sako. Noong una, yung mga 4-H Club, wala silang mga lupain Inisip ko kung paano sila matulungan sa pag-aalaga ng ubi sa kanilang tahanan lamang. So, kinonseptualize ko na gumamit ng sako at saka kaing. Yung kaing na hindi maganda dahil sa balat siya ng hindi balat ng ng kawayan, yung laman, kaya madali siya nabulok. So, ang ginamit namin, sako. Awan ng Diyos matagumpay naman. Sa technology na pag-uusapan po natin, ang makikinabang itong mga kapwa natin magsasaka, yung mga nasa pangingisda, mga pangisdaan natin, at saka itong mga kabataan, mga 4-H Club. Si Kapitan. Kapitan, kung talagang tutuusin po, ilang farmers po ang pwedeng makinabang dito at interesado sa proyekto? Dito po sa amin na yun ng San Marcos marami po ang farmers. Talagang baka ang bilang dito talaga yan ang pinagkakabuhayan. Baka ho dito milimandaang farmers ho naririto. Pwedeng pumasok Pwede yung pumasok dyan. Kung sakasakali ba, 500 sila. Tapos, kasama ako doon sa lipa. Hindi ba tayo maubusan ng merkado para sa ube? Hindi naman siguro. Marami tayong matutulungan tungkol nga dyan sa napabalitang magandang pagtuklas sa ube. Okay. Umaasa po ang San Marcos na gagabayan po din ninyo ng aming gagawa niyang ganyang proyekto. Kasi balita ko talagang very popular ang kinampay na ube, no? Baka naman dumagsa. Yung pang libu-libong manonood sa atin, baka lahat magtaniman ng ube. At least marami ho tayong natulungan naman dyan. Okay. Pero sa palagay ko, hindi maubos ang merkado. Ano po? Opo. Ano po pangalan lang? Marino Cosico po. Cosico ka rin ka. Pareho kayo. Okay, magkapatid ho kayo. Hindi po, magpinsan. Siya po ang Pisan. president ng BAPSI. President ng BAPSI, yan yung nangihingi ng pondo sa ating alamin sa Kongreso. Ayaw mo nga. Alam niyo kung magkaano po ito, mga ilan po makikinabang do sa hihingin yung pondo sa amin? Ay sa kasalukuyan po, ang amin pong membro ay nasa mahigit pong 20. Ganon. Opo. Pwede makinabang yan, pati mga kabataan pa, no? Opo. Okay, umpisahan po natin itong technology na ito. Ano una natin gagawin? Si Telma. Ayan po, tatanggalin po natin yan muna. Paliwanag mo ng gusto. Oo, tatanggalin natin siya. Tapos, kasi maganda sexy kailan ho? Ano yan? Sexy ho. Okay. Maganda sexy. Ayan, ganyan ho, una. Ayan. Ano ang tawag nyo doon sa putol-putol na kukunin natin? Putol-putol, hiwa-hiwa.
Binhe. Ito po binhe. ay tatanim. Ayun. Ito pong binhe. Ang tawag nila is set, ano? Set, okay. Oh. Ayun ho ang tawag diyan. Set daw. Mga gaano kalaki po ka Telma ang ating kukunin bawat piraso? Ganito lang po kalaki siguro. Tama na. Wala bang pinipiling size yan ka Luis? Wala namang pinipili, pero importante na meron siyang busngi. Ano po yung busngi? Yung nodes, yung pagbubuhatan ng ugat. Ganon. Ah, Saan po ang pinaka-busngi dyan? re. Yun. Ano po, yung hukay na yun o yung pinaka-nodes, buko? Pinaka-buko. Oo, Yun. buko niya. Yun. Makikita naman ang buko eh. So kung sakasakali pong susundin natin yung kinagaulian ng mga Chinese, mga Chino, ano po, pwede pa nating panipisin yung ano to, pwede pa nating panipisin. Pwede pa rin. Pwede pa ito. Pwede pang maski tatlo ito, pwedeng hatiin. Okay, sige, hatiin natin. Paano ang sizes po niyan? Ikaw ay talagang taal na taga Laguna, ano? Ayan ho. Ayan ho, gano, tatlong pwede do, yung maliit Piraso. na yung peraso, pwede yung tatluhin. Okay. Tatluhin. Basta may busngi daw ho siya. Yung kabayang busngi, nodes, buko, Buko. ano pa ang tawag natin dito? Sige, hiwa tayo dyan. Hiwa pa rin. Pagkatapos po, anong gagawin natin ka Luis? Pag nahiwa na siya, ready na siya for planting. Ang paalala po natin ang sinasabi ninyo, ang pagpuputol hindi dire-diretso. Oo. Dapat slanting ang pagpuputol para meron siyang ano. Biglaan. Biglayin natin. Baka maabot Hindi ho, tayo. sige ho. Ayan, Yo. yun ho. Ay nabiglang masyado. Hiwa natin, hiwa. Kala ko ibibigay mo sa akin yan. Ay, nga pala, huwag na yan. Okay, di. Sige. Ito na lang ako isa-isa. Okay, Para may isa. okay. Yan. Kaya Alam, no. teka muna, habang naghihiwa ka, Oo. saan tayo pwedeng kumuha? Bakit kinampay pa ang pipiliin nating pananim na ube? Kasi daw, ito daw po ang mahal na ube. First class daw po. Kaya itong hinanap naming ube. Okay. Oho. Sa pagpili natin ng kinampay, mga ilang kilo ang pwede nating makuha sa bawat puno? Isang bunga lang ba ang puno ng ube? Isa lang po. Pero ito po yung nabubunga rin sa taas eh. Pag nakaugat na ho siya yung taas, nabunga din yung sanga, yung mga... May bunga din siya, marami rin ho siyang bunga. Hindi lang, hindi lang ito. Pwede na rin tatanim. Oho, pwede rin daw po. Opo. Ibig sabihin, bukod bunga sa ilalim, may bunga pa sa ibabaw. Oho. Aba, totoo ba yan? Totoo yan. Kasi binabanggit ito ni Rolly. Ang kuno niya parang patatas eh. Ganon. Pero yun, Pero maliliit siya. kinakain din ba yun? Oh, kinakain din ho. Ginugulay din ho yun. Hindi, lasang ube rin. Ube rin. Bukod sa ube sa sako kabayan, mga gulay, at iba't ibang uri ng halaman sa loob lamang ng inyong bakuran o sa bubong ng inyong tahanan. Hayop sa mga kulungan, isda sa mga plastic drum, at halaman sa mga boting basyo, plastic container at marami pang iba. Urban gardening kabayan mula sa palatuntunan. Ating alamin. Okay, kabayan. Ako, habang piniplay po natin yan, yan po ay balik tanaw po natin doon sa mga nakalipas na panahon. Merong isang request dito. Sabi, bakit hindi raw ako bumalik sa pag-feature ng mga materyales sa agri-fishery sector sa ating bansa. Kabayan po ninyo, kabayan, nagpapalakas po ang inyong lingkod, kabayan ko, sapagkat kinakailangan matindi po ang lakas natin sapagkat babalik tayo sa mga kabukiran, sa ating po mga pinupuntahan dati, dadalawin po natin, babalikan po natin sila. Sa awa ng Panginoong Diyos, kabayan, okay pa rin po ang inyong lingkod at pwede po nating gampanan ang inyong pong inire-request sa ating palatuntunan, ating alamin. Okay, at sabi po nung iba naman, yan daw dinidiscuss natin, ay baka yan para sa mga mahihirap lamang. Hindi po, kabayan, mahirap, mayaman, kabayan, wala pong tinutungo at tinuturing ang ating pong palatuntunan sapagkat ito po ay para po sa lahat, kabayan ko. Alam nyo, yung mga kababayan po nating mga medyo kapos, naghahanap po sila ng mga proyekto na kanilang pwedeng pasukan sa kanilang sariling
bakuran lamang o sa mga paso-paso, sa mga basyo-basyo, sa mga container at makatutulong po yan sa ating kabuhayan, kabayan. Mabuti na lamang kung sakasakali dito po sa ating bansa ay magkakatulungan, tutulungan tayo ng mga mayroon, kabayan, yung mga malalalim ang bulsa. Sana matulungan po yung ating mga mahihirap na kakababayan po natin, ano po, nakagaya po ng ginagawa at nakikita mo natin sa ibang bansa. Alam nyo, may nabalitaan ako eh. Kilala nyo si Keanu Reeves, kabayan, ano po? Aba, yan po ay mayaman na rin po siya sa kanyang ginagawa mga pelikula. Pero ang balita ko, pinamimigay po niya ang kanyang mga kita sa mga nakikita niyang kapos sa kabuhayan, kabayan. I just wish that there would be so many Keanu Reeves sa Pilipinas, kabayan. Yung pong ating mga mayayaman, sana panawagan natin, ambag po kayo sa ating mga mahihirap. Kung talagang labis-labis at mga bilyonaryo po kayo, ibigay po ninyo ang kaunti sa gamot, sa paaralan, sa pagkain, kabayan. Iambag po natin sa mga kababayan po natin talagang kinakapos. Marami pong kinakapos sa ating bansa. Kaya sabi ko nga, pinakasusi rito ang gobyerno, ayuda. Pero hindi magagampanan lahat yan ng ating gobyerno. Ang makatutulong dito ay yung ating pong mga mayayaman at malalalim ang bulsa na pwedeng tumulong sa ating mga kababayang mahirap, kabayan. Yan po ang panawagan ng ating palatuntunang ating alamin. At yung pong pinakikinggan ko sa Radio Mindanao Network, meron silang mga sinasabing kawikaan na nanggaling sa Biblia. Sabi po nila, ang buting ginagawa sa ating mga taong bayan ay maimamana sa salin-salin na mga apu-apuhan sa kinabukasan. Ibig sabihin, kung mabuting ginagawa mo, mapararating mo yan sa kalayo-layo ang henerasyon ng inyong pamilya, kabayan. At yan po panawagan natin sa ating mga kababayang mayroon para po matulungan ang mga kapos sa buhay, kabayan. Alam nyo, kabayan ko, ito po, nababanggit ko, sa tuwi-tuwi na, nung ako po ay nasa Manila Broadcasting Company, nababanggit ko yan at marami pong nagre-react, kabayan ko. Sabi ko nga, kapag tayo ay marami at talagang nakatabunan na tayo ng kayamanan, kabayan, hindi po natin madadala yan sa kinabukasan. Sabi nga ng Biblia, you were born naked. Ikaw ay pinanganak ng hubad at yayao ka, lalayas ka, mawawala ka sa mundo ng hubad din, kabayan. Tandaan po ninyo yan, kabayan ko. Wala kayong mabibitbit. Sabi nga po ng isang kausap ko, at nabanggit niya, sabi ka, Jerry, kahit na sapatos, wala kang madadala. Sa isang kahon ka lamang ilalagay o kaya ay sa isang maliit na urna, kabayan. Sana tumimo yan sa damdamin at isipan ng marami nating mga kababayan na hinihiling po natin, tulungan natin ang ating pong mga mahihirap na kababayan sa pamamagitan po, sa pamamagitan po ng inyong mga kinakayang kabuhayan sa kasalukuyan, kabayan. Okay, panawagan ng palatuntunang ating alamin sa araw na ito. Sana po ay makagisnan po natin ang mga bagay na ito at maging katotohanan sa hinaharap, kabayan ko. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, muli pong nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan at iniisip po natin na sana po tayo ay magkatulong-tulungan, mahirap man o mayaman, dito po sa ating bansa. May God bless the whole Filipino nation, kabayan.